Okay mga Lods, so welcome back to another content, and for this video, mag-usapan po natin yung post ni Myrtle Sarosa. Si Myrtle po ay isang gamer and isa po siyang cosplayer. Nakita natin ang gaganda ng cosplay niya. So, let's talk about this banda rito na kasi cut over to, kasi mukhang hindi, isa din yata siya sa mga hindi nabayaran or parang ganun yung lumalabas na vibe sa akin. We do our part, we honor our commitment, and we expect the same level of professionalism and accountability in return. Cut to over 2 years later, hindi pa rin kami bayad. Nako, sino ang pinatatama mo dyan, Myrtle? Kasi shinare to ni Amara TV. So, I would think na ang may utang sa kanya is tier 1 din. I don't know Kasi shinare siya ng ni Amara. So, I'm not sure kung ganun niya. Kasi nga, well, yung narinig nyo kasi na mga naglabas ng statement, ilan-ilan lang yon allegedly, tas marami pa daw. And siguro ito na yung ito na yon, 'di ba? Oras na ng singilan. Wala namang lihim na hindi nabubunyag dito sa mga ganitong klaseng kakalalaking scandal. Instead, we've been met with endless cycles of excuse, delays, accountability, and being passed from one person to another. Diba? Dali, yung mga fans ni Josh Moyga, gumanong-ganon kayo. Alam mo kasi, Myrtle Sarosa, negosyo siya. It's a business. Alam mo ba yung ibig sabihin ng stakeholder? Saying that people have been paid talking about accountability and doing something about it. Meanwhile, alam mo, hindi kasi talaga natin alam yung extent kung magkano yung utang ng tier 1 sa maraming tao. I guess, sabi ko nga, just declare bankruptcy na hindi nyo na kayang bayaran yan. And then, let the axe fall where the axe falls. Kasi ngayon, as I've said in my recent video, na this is a PR move, di ba? Ganun talaga siya. Sabi nga niyo, tapos pinagtitripan pa ng mga tao, accountability, sisihan ng communication. Comms problem lang pala yun. Kangkong boy, business 101 muna tayo, then proceed to basic knowledge. Nakakatuwa din si Josh mag-explain, no? Kasi yung mga basic sa kanya is very profound. I mean, kahit sino naman na nagne-negosyo, alam yun yung operation cost. Kahit na sabihin mong, si kunyari, eto may pinaka the best to na example na kahit sino, alam yun. Si Diwata Pares, nag-guest kasi siya dati sa Cool Pals. So, tinatanong siya ng mga host doon kung ano yung operation cost niya or magkano yung linalabas niyang pera para doon sa Diwata Pares niya. So, nung una, kinukwento niya, nagsimula siya sa Yossi, yung mga ano-ano lang, nagbenta siya ng Yossi, ng Cobra, yung mga typical na binibili ng mga tao sa Gedli. Tapos pumaldo siya talaga siya nung natapat siya sa call center. So, ibig sabihin, even someone na si Diwata does not have a formal education, the person can actually understand basic ng business, 'di ba? So, ang problema kasi kay Josh kasi, meron din siyang public image, 'di ba? Linis-linis ng niya, tapos may nakasuit lagi siya. Alam mo yung parang yung dress to kill, yun yung ganun yung hindi naman literal na kill pero dress to kill yung dating niya, 'di ba? So ganun yung nangyayari. Now, ang problema ko kasi, this is ewan ko kasi yung Sosya kasi parang PR parang PR company yun. So I think this looks to me like a PR campaign for tier 1, di ba? But then again, even kahit anong PR pa gawin mo dyan, it will not work kung may nagrereklamo ng bayad. Okay, so, asa na ba tayo? Instead, we've been endless, okay? And saying that people have been paid, talking about accountability, and doing something about it. Meanwhile, over 2 years nang may taong hindi pa rin nabayaran for the work they delivered years ago. Oh my God. Well, everything continues to look clean and shiny on your social media. Kasi nga, yan nga, PR campaign. Told you. So, you can call all the right things publicly, but action will speak louder than simple PR statements. I told you.
Yun talaga yun. Bam Aquino can help. Hindi, wag si Bam ang tawagin nyo. Yung ano, magpa-dole na lang kayo. Nakalimutan ko eh kasi merong ang dole kasi meron siyang I think NLRC yata yung tawag nila doon. Basta yun yung parang nagja-judge kaysa pumunta ka sa court on pag may reklamo ka na ganitong klaseng level sa sa employer. 'Di ba? Kasi wala na kayong magagawa diyan na halos kung wala talaga silang may babalik. Magtuturuan lang 'yan. So ano yung cost of action niyo diyan? Number one is to hire a lawyer, 'di ba? Kasi ang tingin ko talaga diyan sa tier 1, there is a beneficial owner or meron talaga dong malaki yung stake nila sa baka lecturean ako ni Josh. Nico David, alam mo ba yung stakeholder? Tapos i-flex niya sa akin yung pagka-CEO niya, 22 years old. I'm not really particular dun sa kangkong chips kasi minsan nakikita ko siya sa TikTok. Pag nakikita ko parang binibenta siya buy one take one pero dun sa aking store na binibila pero wala naman eh. So I'm not sure kung ano na yung dati 'di ba meron pa yan yung yung parang bibili ka ng bulto sa kanya tapos bebenta mo para maging reseller ka niya. Ano ba yung business model na ni Josh? Kasi parang it's too complicated for selling chips. Ay nako. Tingnan natin. Ano yung naglalaba and now please wait. Ano ibig sabihin yan? Sabi ni Dave Kawal, kung nakarating ka sa dulo, Trike Gutierrez, type naglalaba, now please wait. Bakit may mga dirty laundry ba si Trike? At eto si Chupagetti, oh my God. Chupagetti, 2 years pa lang yan ha. Paano pa kaming 5 years mahigit na? Oh my God, may utang sila kay Chupagetti. What the heck? Kapopost lang 21 minutes ago. Sorry na daw po, comms daw kasi nila may problem. Ito. Did you sign a contract before doing a project? Kailangan terms and sure na makakabayad. Yes, there is a signed contract. Yun lang. So pag hindi tumapad sa contract, maybe there's a legal, may legal, merong legal, may pwedeng gawing legal dyan, di ba? We need to create an industry who will provide safety and equal and fairness. Well, wala kasing nagche-check siguro. Ito. Tapos na nag-cast niya si Trike. Kasi nga si Trike din, tinatry niya na rin tanggalin yung sarili niya sa tier 1. Kaso as I've said kasi, Trike halos imposible yan. Unless ibenta mo yung tier 1 kay Josh. Kunyari, ibenta mo ng piso. So siya na yung may utang dun sa mga tao, di ba? Ganun mo lang maaalis yung sarili mo doon or just declare bankruptcy na hindi nyo na mababayaran yung mga tao and then iligdaan nyo na lang sa legal, di ba? Ganun talaga. Okay lang daw, hindi mabayaran sabi ni Josh Mojica. Yan. Oo nga, yung mga nagagalit sa akin dahil doon sa argumento ko, sabihin nyo dyan kila Myrtle, dyan kila Amara TV. Kasi di ba G kayo, tuwan-tuwa kayo doon sa basic na sinasabi ni Josh Mojica, tsaka sinasabi, ewan ko nga kung trolls yun or totoong tao yun na sinasabi nila na, ako, gagawin. Hindi, wala ka, Nico David, wala ka namang negosyo. Wala talaga akong negosyong nalugi. Hindi ako dumating sa point na hindi ko mabayaran yung mga taong hina-hire ko ever in my life. Kung magkakautang ako, hindi sa tao, sa bangko lang. Bakit? Kasi sa bangko kasi, may una, papautangin ka lang nila if you are deemed to pay on time. Pero pagka ganito, well, good luck. Ay, nako, louder sabi ni Amara TV. So I guess this is about tier 1. Perfect definition of pakapalan. Well, that's true kasi nga nag-PPR na lang sila ngayon Tier 1, mahiya naman kayo, iba 50% pa magbayad. Hindi, wala talaga. So kita mo, sino tinatag nila? Puro si Trike. Kasi nga, hindi na yan talaga intertwined na yan kay Trike. And nakakatawa pa, kasi yung PGMN, alam ko ewan ko lang kung magkaibigan niya si Trike tsaka si Franco Mabanta. Kinover pa nila yung sinabi ni Josh Mojica. As if naman tawag mo rito,
profound yung sinabi nun. Napaka-basic nun, kahit si Diwata naiintindihan yun eh. Di ba si Diwata may ano yun, may pares yun, yung napakasimple nung business model na may OPEX ba si Diwata? Meron. May nagka-empleyado ba si Diwata? Meron din. Oh. Bakit mahirap intindihin yun? Ang sabihin nyo kasi, aminin nyo na rin kasi na ang tier 1 at some point in time, it was wholly mismanaged. Kasi hindi ka naman darating dyan kung maganda yung management, may foresight kayo na hindi kayo malulugi pagdating ng panahon. Bakit nalugi kayo? Ibig sabihin, may mali kayong ginagawa. Now, it's the fault of the Myrtle Zarzosa and the Amara TV of the world. Of course not. It's your fault. It's all your goddamn fault. Bakit nyo isisisi sa talent, di ba? Lahat yung mga yan, nagtatrabaho lang din yan, kagaya mo at kagaya ko. Oh. Kayo yung nagnegosyo, tapos pag walang pambayad, business kasi yan. Just Lord. Anyway, yun lang naman po, kaya mga lad.